Unahin po natin ang magiging kalagayan ng panahon. Sinabi ng pag-asa ng weather disturbance, ang pwede raw makapagbuhos ng mga pagulan sa panahon ng Kapaskuhan. Sinabi ng pag-asa na may potential weather disturbance na papasok sa bansa sa susunod na linggo. Ito ang paalala ng pag-asa. Nakita raw nila ang tinatawag na tropical cyclone-like vortex sa may southeastern section ng Philippine Area of Responsibility at maaaring tumama sa bansa sa panahon ng December 19 hanggang December 25. Binigyang diin ng ahensya na naturang weather system ay may maliit naman tsansa lamang na maging isang tropical cyclone formation. Idinagdag pa nito na wala naman silang nakitang low pressure area na inaasang mamumuo sa Philippine domain mula December 12 hanggang December 18. Bagaman ang potensyal na banta ng tropical cyclone o bagyo ay nananatiling mababa, sinabi ng pag-asa na anumang pagbabago sa forecast pattern ay minomonitor ng kanilang tanggapan at mag-i-issue ng mga pinakahuling mga update. Samantala, ang maulap na kalangitan at maulang kapaligiran ang iiral sa bansa sa maghapong ito dahil naman sa pinagsamang epekto ng tatlong weather systems batay sa 24-hour public weather forecast na inisyo ng pag-asa kaninang madaling araw. Ang Metro Manila at mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan at Cavite ay may pag-uulap ng kalangitan na may kasamang pag-ulan. Sanhi naman ito ng Northeast Monsoon o amihan. Pwede itong pagmulan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang nasabing weather system ay nakakaapekto sa kaulapan ng kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Ilocos, Cordillera Regions, ganon din sa Batanes, Nueva Vizcaya, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac at Bataan. Samantala ang shear line naman, pangalawang weather system, ang sanhi ng kaulapan ng kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidat sa mga lalawigan ng Quezon, Rizal, Batangas at Laguna. Ang natitirang bahagi ng bansa sa pangkalahatan ay maaliwalas ang kalagayan ng panahon, pero may tsansa ng pamumuo ng ulap at mga pagkulog at pagkidat. Sanhi naman ng pangatlong weather disturbance, ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Samantala, ang mga coastal waters sa Northern Luzon ay hindi banayad. 2.8 hanggang 4.5 meters ang taas ng mga ihahampas na alon. Ang natitirang bahagi ng Luzon at ang eastern section ng Visayas ay magkakaroon ng moderate hanggang sa malakas na paghangin sa karagatan. Samantalang natitirang bahagi ng bansa, light to moderate winds ang coastal condition. Sinabi ng pag-asa na mas malamig na ang temperatura sa Metro Manila. Ang naitalang pinakabababang record ay 22 degrees Celsius kahapon ng alas 6 ng umaga. At ang pinakamainit naman alas 11 ng umaga, 27.4 degrees Celsius. Ayon pa rin sa pag-asa kasunod ng halos maghapong pag-ulan kahapon.